What to do? Tito Mondi, itong una nating katanungan. Last year, December 2025, sinabi ko sa sarili ko na sasagutin ko ang lalaking nanliligaw sa akin this January. Big song yun ah. Pero, napapansin ko, matumal na ang paramdam sa akin. Aba, oh. Unlike last December, na halos siya na lang laman ng private message ko. Aba, talaga namang tinadad ka. Ito, hindi ko siya papakawalan dahil crush ko na siya. Dati pa. Kaso nga lang, ayaw ko naman magka-easy to get. Tito Mondi, ako na ba ang mag-first move para hindi siya mawala sa akin? Ito ang sulat mula kay Desperate Lady. Melody. Melody Mondi, pares tayo. Pisa makita. Ito na. Ako sa akin, parang kayong panahon kasi, Melody, hindi na kasi ngayon issue ko yung babae yung magpaparamdam o magbibigay ng motibo o mag-express. Ako, personal, mas na, mas parang sa akin nabibigyan ng signal na, nagre-reply sa akin, hindi lang ako sinising ito So, ibig sabihin, parang nagkakaroon ako ng puntos o score, di ba? Parang mukhang type din ako nito. So, kapag ganyan, kung sa tingin mo hindi nagpaparamdam, sino ba yan? Pangalanan na nga natin, sino ba hindi nagpaparamdam? Nung December, pero ngayong January, sa tingin ko baka pwedeng kumustahin mo naman. Baka malay mo naman, mahina lang kanyang internet? O kaya na-busy din ba sa iba? Naku po, wag naman sana. Pero kumustahin mo? Ano bang tawagan nyo muna? Babe na ba agad? O message lang, di ba? O baka naman na wrong send. Kung ako sa'yo, ituloy mo lang din. Kung hindi nagparamdam, minsan magparamdam tayo. Kasi, di ba, kahit baka na-busy lang yun eh. Ako minsan, kasi aminin ko, diba, meron din akong nakagustuhan na Tapos, no, oras na biglang na-busy, like sa akin, sa Good Morning Kapatid, pag almusal, di ba? Nagte-text ako. O, dito ba, lalo pag di pa ako naka-air eh. Ay, kumain ka na ba? Gising na ba you? Anong ulam mo? Mga ganyan. Tapos, pag sasalang na ako, ayun, bigla na ako na nabibisi na. Nare-replyan ko na siya agad, mga gabi na ako kinabukasan. Pero hindi ibig sabihin nun, pinalimutan ko siya, Melody So, sa tingin ko, yung tanong mo na yan, okay lang yan, mag-first move ka na. Wala namang issue dito first move kasi kung hindi ka mag-first move, tapos siya busy, tapos ikaw di ka rin nagparamdam, baka hindi matuloy. Lalo na kung crush mo, di ba? Sino ba ang pipigil sa crush mo? Crush mo na yan, di ba? Kaya maging consistent ka lang. Ikaw na mismo ang paramdam. Kung siya ay consistent tong December at hindi na nagparamdam nitong January, ikaw na ang mag-text Melody. Sa tingin ko, na-rate din yung mga kapatid natin dyan, ba? Ito, kumustahin nyo na kung nabibisi mag-crush natin. Kasi minsan may mag-crush tayo na na-appreciate nila na tayo mismo yung nangangamusta. Diba? Say mo na. Sabi yan ni Tito Moni. Kaya Desperate Lady na si Melody, huwag kang malungkot. It's a tie. Ganyan tayo. So, yan lang. So, magparamdam ka. Walang issue yan kung sino magpa-first move. Kasi, di ba, hindi matutuloy yan kapag parehas kayong nag-stop ng paramdam. At eto naman. Diba, music tayo. Eto. Pangalawa nating Sabayong. Tanong bayong, eto. Naku, buti pa nagbaon tayo ng experience dito Pangalawang tanong, Sabayong, eto na. Ito. Personal dito, medyo relate tayo dito, mga katropa. What to do, Tito Mondi? Number 2, ayan. Magjowa pa lang kami, pero gusto na ng boyfriend kong mag-invest sa bahay. Diba? Gusto niyang magpatayo na kami ng bahay sa lupa nila sa Bulacan. Naku, ba't sa Bulacan? Baha doon, baha sa atin. Baha sa atin. Sabi niya, at least, ready na raw kami once we settle down. Isusunod na lang ang iba pang mga kailangan. Touch naman ako, pero doubtful. Hindi pa po kami kasal. Tapos, magpapatayo na kami ng bahay sa lupa nila. Advance mag-isip ang boyfriend mo Ito, what if hindi kami magkatuluyan? Paano naman ang perang ambag ko sa pagpapatayo ng bahay? Yan ay mula sa housewife Yorn na si Joanne. Naku po. Una, mag-i-invest sa Bulacan. Ako, sa amin sa Kalumpit, laging baha. Kaya pinag-isipan ko kung lilipat na kami o ano muna. Konting kasi sa Kalumpit talagang baha po sa amin. Malolos, Hagona, ayan. Ito, sa'yo naman, Joanne, na nag-invest na yung jowa, parang okay naman na napag-uusapan na meron kayong plano na magpatayo agad ng bahay. Parang ako, nung nagkarelasyon ako, imagine, naisip ko ba,
Parang hindi namin pag-usapan na magpatayo ng bahay. Siguro dahil may bahay na kami sa Bulacan, pero kayo magtatayo ng bahay. Sa tingin mo parang magkakaroon ka ng konting assurance, parang ibabahay ka na. Ang tanong, saan ka ba? Baka mamaya sa Bulacan, katabing bayan lang, di ba? Huwag kang papayag, lipat kayo sa South, huwag lang pareha sa North. Tapos, eto nga, sabi, na kung hindi kayo magkatuluyan, ano ba munang usapan ninyo? Sino ba mag-aambag? Paano bang hatian ninyo, di ba? So, sa akin, kung may planong ganyan, okay naman. Pero sa ambagan, sabi nga ng mga napapanood natin, kapag ganyan nagkakahiwalay, seryoso na to, nagkakahiwalay, kung magkahiwalay kayo, pwede nyo namang ibalik yung binayan. Pero ang tanong dyan, Joanne, gaano ba kalaki ang bag ni boyfriend? Baka mamaya ikaw na girlfriend, mas malaki ang bag mo. Nako, mag-isip-isip ka. Di ba? Baka mamaya iwanan ka. Tapos, di ba? So, yun lang. Huwag ka mag-doubt dun sa, sa boyfriend mo. Kasi, di ba, kami, gusto lang namin din kami, boyfriend mo din ako. Ito, kaming mga lalaki kasi gusto namin din na magkaroon kayo ng assurance, lalo na, 'di ba? Parang syempre, 'di ba? Bukod sa kasal, may bahay, 'di ba? Magkaroon ng anak. Part 'yan ng pagpaplano sa relasyon, 'di ba? Pero sana, 'di ba, kung magpo-propose, di mas maganda, 'di ba? Tapos yung pera ambag na inyong pwedeng paghatian, siguro wag mo nang isipin maghiwalay. Pwede bang i-enjoy niyo na yung moment, 'di ba? Kasi parang nag-advance ka, si boyfriend nag-advance mag-isip na ikaw iniisip mo na, paano pa naghiwalay? Parang inisip mo maghiwalay, huwag gano'n. Dapat, di ba, enjoy mo. Saan ang garden? Di ba, meron ba tayong gate? Second floor ba yan? Di ba, may ganyan. So, ganun muna sana iniisip mo. Ha, Joan, huwag ka mag-advance mag-isip. Kiligin ka lang sa yung jowa. Okay? Eto pa. Eto pa tayo. Eto, pang music. Music. Ayan, ayan, eto na. Tanong ba yung number 3? Eto. What to do? Tito Mondi. Ayan. Pangarap ko pong maging artista. Hoy, isa tayo. Pero, always akong rejected sa mga go-see. Po, marami yan sa mga Facebook natin, ha. Ingat po, ha. Mayroong mga hindi legit yan. Marunong naman akong sumayaw, kumanta, at umarte. Ano po kaya ang kulang? Hindi ko naman pinangarap maging bida. Kahit pang sidekick lang sana. Pero, hindi talaga ako makapasa-pasa. Kung meron man, pang crowd lang. Kailangan ko na ba magpalit ng pangarap, Tito Mondi? Sabi nga sa isang post, rejection means redirection. Ano kaya ang aking destiny? Mula kay Jimmy. O, puro kayo Mondi, Jimmy. Eto na. Nako po, sa mga kapatid natin na talaga may pangarap po maging artista, nako, gaya ko rin po, pangarap ko din po yan. Pero, si Jimmy namang problema siya, na every audition niya, wala talagang nakakatanggap sa kayo, hindi siya natatanggap. Okay lang yun. Kasi nga yung ibang mga sikat na artista, di ba? Mga 1,000 go-sees pa auditions, pero hindi sila sumusuko. Basta alam mo lang, Jimmy, na may talent ka. Kasi iba yan eh. Kailangan siguro mag-focus ka din, Jimmy, kung ano ba, anong ino-audition mo. Pagsayaw, pagkanta, pag-arte, di ba? Ituloy mo lang yan, tapos isabay mo sa pag-go sa audition mo. Kasi hindi naman lahat ng mga may pangarap mag-artista talagang sinuswerte, either kamag-anak sila ng artista o talagang nakita sa mall. Parang, ay, pwede itong artista to, manok ko to, di ba? Hindi. Minsan talo-talo yung gagawa ng paraan. So kung meron tayong mag-go, sipagan natin ng pag-go. Kung di man tayo matanggap, mas i-ano natin yan na talagang part yun di ba? Kung ano yung sa tingin mo ginawa mo. Baka kasi minsan, pag may nag-go sa acting, nako, alam niyo mga katropa, ang pinakasikat na linya na, Inay, Inay, ang pansit, di ba? Panis sa pansit, di ba? Iba mo naman yung pyesa mo. So, mag-isip ka ng iba na sa tingin mo na mas mararamdaman ka ng mga nagpapa-audition, di ba? Tapos yun, tuloy mo lang. Kasi hanggat hindi ka minsan kasi iba, di ba, parang na-call out pa o napapabalik, di ba? So, yun lang, ituloy mo lang yan. Tapos, yung sinasabi mo na pang crowd lang, ako rin po, nagka-crowd lang din ako dati Pero, ibig sabihin, sa crowd na yan, yun yung parang stepping stone mo, di ba? Minsan pa nagka-crowd, talaga magmo-moment ka. Di ba? Sa isang restaurant, wala kang eksena, di ba? Gaganon ka lang. O, daanin mo, simplihan mo na. O, kahit extra ka, di ba? Namnamin mo yung pasarap, parang, mas magaling ako sa bida. Okay. So, gano'n mo, kahit crowd, i-ano pa rin, bigay mo pa rin, di ba? Tapos kung may ganyan man na wala, di maswerte kung may ganyan. Tapos yung sinasabi mo na rejection means redirection, kung depende yan sa'yo kung sa tingin mo napapagod ka na. Minsan kasi pag may pangarap tayo at napapagod tayo, konting pahinga lang. So, para makabuelo na, teka, try ko muna yung iba. Pero, huwag mong balikan. Kasi ako mismo eto, yung pag-TV ko, talagang pangarap ko to, mga ilang taon ako, magkakalaman ng edad, mga 10 years, di ba?
Sino magkakala? After 10 years, di ba? Nakuha ko. Nag-TV tayo sa umaga. So, good morning kapatid. So, ganun yun sa'yo, dream at sa iba pa natin mga katupan na may pangarap. Di ba? Tuloy lang natin kasi wala talaga, ikaw mismo yung magsasabi na ayoko na. So, kung gusto mong matupad yung pangarap mo, go for it. Huwag kang hihinto. Okay? So, yun lang. So, okay? Yun lang. So, iba yung pyesa mo, Jimmy. Baka naman paulit-ulit na pwede mo gamitin kay Piolo, di ba? Yung, I deserve an explanation. I deserve acceptable reason. Tapos tikigan mo yung director. Umiiyak ako, director. Di ba? Ganyan. So, ganun, itodo mo na. Kasi minsan lang yung mga ghosting na yan. Oh, di ba? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.